Gabi mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ito ng ating update sa binabantayang nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 10 ng gabi huling namataan yung sentro ni Bagyong Ramil dito sa layong 175 kilometers kanluran ng Dagupan City sa may Pangasinan. So nasa West Philippine Sea na itong sentro ni Bagyong Ramil at patuloy itong gumagalaw west-northwestward sa bilis sa 10 kilometers per hour. Napanatili ang tropical storm category na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. So makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga kaulapan na kasalukuyang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon at western section ng Visayas ay yung mga rain bands o yung mga kaulapan na associated kay Bagyong Ramil. So meanwhile, for the rest of Visayas and buong Mindanao ay generally fair weather ang ating inaasahan bukas, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Ramil as of 11 p.m. today. Inaasahan natin yung patuloy na generally west-northwestward na paggalaw ni Ramil dito sa ating West Philippine Sea. So sa ngayon 10 kilometers per hour yung paggalaw nito. So sa mga susunod na oras habang patuloy itong gagalaw palayo sa ating bansa ay mag-accelerate or bibilis yung paggalaw nito na kung saan inaasahan natin yung tuluyang paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. So habang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Ramil ay magpapatuloy yung intensification nito at posibleng ma-reach yung severe tropical storm category at which time ay malayo na ito sa ating kalupaan at wala nang direktang epekto sa ating bansa. Pero makikita natin din dito sa ating latest track and intensity forecast itong area na shaded ng yellow. Ito yung mga lugar na kung saan posible pa rin makaranas ng mga malalakas na hangin. So as of 11 p.m. no, kahit nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong or rather nasa labas na ng kalupaan itong si Bagyong Ramil. So nasa loob pa po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin over some areas of Luzon. So signal number 1 ang nakataas dito sa area ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, dito sa area ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, sa area ng Nueva Ecija, Aurora, dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, itong northern and western portions ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands, itong northern and central portions ng Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, at itong northern portion ng Oriental Mindoro. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, kahit na nasa karagatan na or nasa West Philippine Sea na itong si Bagyong Ramil dahil may kalawakan yung radius ng mga malalakas na hangin na ito, na dulot nito ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pagbugso ng hangin over these areas kaya maghanda pa rin tayo sa mga hazards na associated sa mga strong winds na dulot ni Bagyong Ramil. At sa mga lugar ko pong hindi nabanggit no, na walang tropical cyclone wind signal, ito yung mga areas not under any tropical cyclone wind signal, posible rin tayong makaranas ng mga pagbugso ng hangin for today or at least for the next 24 hours dito sa mga lugar na walang wind signal ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Caluya Islands, Bicol Region at Eastern Visayas. For tomorrow, ay possible mababawasan na rin or magbabawasan tayo ng tropical cyclone wind signal over parts of Luzon. Pero gayon pa man, posible pa rin yung strong to gale force gusts dito sa area ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Camarines Provinces at sa Catanduanes. At in terms naman of heavy rainfall, yung mga malalakas na pag-ulan na dulot ni Bagyong Ramil ay unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan na ating mararanasan. So makikita natin dito sa ating image na situated mostly western section na lamang ng Luzon yung mga pag-ulan na dulot
ng bagyo. So ito yung ating latest advisory or latest weather advisory issued as of 11 p.m. today. Ito yung ating 24-hour rainfall forecast. Possible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan over Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite at sa Batangas. So sa mga susunod na oras ay or at least compared sa mga nakarang araw ay mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa nalalabing bahagi ng Luzon as well as sa Visayas, pero at least for the next 24 hours posible pa tayong makaranas ng heavy rainfall sa mga lugar na ito. Kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding at landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. So kahit na yung mga lugar na walang or hindi kasama dito sa weather advisory since sa mga nakarang araw ay nakaranas tayo ng significant na pag-ulan. Possible saturated pa yung mga lupa over these areas. Kaya posible pa rin yung mga flooding or landslides kahit na mahihina yung pag-ulan na ating mararanasan. Kaya patuloy pa rin po tayong maging handa at alerto sa mga hazards na ito. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, kaninang 5 p.m. may gale warning tayong naka-issue or nakataas dito sa western seaboards ng Luzon. So may gale warning dito sa Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Zambales, western coast ng Bataan, western coast ng Batangas at itong northern coast ng Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng Bagyong Ramil. At sa atin namang storm surge warning na issued kaninang alas 8 ng gabi, may inasan pa rin natin yung mga storm surge na posibleng umabot ng 1 hanggang sa 2 metro dito sa mga low-lying areas o yung mga exposed coastal communities ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at sa Bataan. Kaya over these areas, kahit napapalayo na itong si Bagyong Ramil, maghanda pa rin po tayo sa banta ng storm surge o yung daluyong ng bagyo. Ito yung pagpasok o yung paghampas ng tubig dagat o yung mga alon na dulot ng bagyo. So kung maaari ay patuloy pa tayong manatili sa higher ground o sa mataas na lugar na kung saan mas ligtas pa tayo sa banta ng storm surge. At ang susunod na bulletin o tropical cyclone bulletin para kay Bagyong Ramil ay bukas ng alas 5 ng umaga. So para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon tulad ng mga localized advisories sa ating mga lokalidad ay follow kami sa aming social media accounts at DWest_Pag-asa. So ito yung mga rainfall advisories, heavy rainfall warnings or thunderstorm advisories na ini-issue ng ating Pag-asa Regional Centers. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DWST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dwst.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang gabi sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil.